Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung ano yung mga demonic influence. So ating tatalakayin kung ano nga ba ito. So ating readings ngayon ay Mark 5 verses 1 to 20. So medyo mahaba yung verse, pero ito yung verse na ito, umiikot ito dun sa nung naka-encounter si Jesus ng isang tao na sinasaniban. So kumbaga ito yung verse na pinakita kung ano yung ginawa ni Jesus doon sa lalaki, or kung paano niya pinaalis yung demon doon sa taong sinasaniban, no? So wala sa unang katuruan, sabi rito, demons demise good relationship whereas Jesus reconciles them. So kumbaga ayaw ng mga demonyo ng magandang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. So kumbaga kinamumuhian yan ng mga demonyo, na kapag ikaw ay may magandang relasyon, or kung ikaw ay may magandang koneksyon sa ating Panginoon, ikaw ay tatargetin or galit sa'yo ang mga demonyo. So sa ikalawang teaching, sabi rito, demons distort the mind where Jesus renews it. So yun nga, kapag ang demonyo ay sinaniban ka, o kapag ang demonyo ay inatake ka, inaatake niya yung utak mo. Inaatake niya yung utak mo na kaya ka nababaliw ka eh. Kaya kumbaga sinasaktan mo yung sarili mo, sinasaktan mo yung kapwa mo. Kumbaga ang pinaka inaatake ng demonyo ay yung kaisipan o yung utak mo. Pero sa kabilang banda, ang ginagawa naman ni Jesus ay nire-renew ito. So kumbaga mayroong laban, may laban doon sa dalawa, na yes, inaatake ng demonyo yung utak mo, and nandiyan naman si Jesus para baguhin yung utak mo, or para iligtas yung utak mo, yung kaisipan mo. So sa ikatlong teaching, sabi rito, demons destroy the image of God where Jesus restores it. So yun na nga, kapag may demonyo, kapag inaatake ka ng demonyo, tinatanggal, inaalis ng demonyo yung imahe, or inaalis ng demonyo si Kristo sa iyo. Inaalis niya kung ano siya, kung sino siya, ganun. Kumbaga tinatanggal yung pagkaalala mo kay Kristo. Pero ginagawa naman ni Kristo, inire-restore niya ito. So kumbaga parang merong laban na nagaganap. May laban na nagaganap na sisirain ng mga demon yung image ng God, and then ikaw, si Jesus naman, ay tutulungan ka, i-restore ka. Kasi yung verse nga natin is tungkol dun sa kung paano nilabanan ni Kristo yung isang taong sinasaniban eh. So ito sa unang application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi ito, demonstrate demise. Unang-una, list what Satan has destroyed in your life. So kumbaga, ilista natin, magkaroon tayo na listahan kung ano nga ba yung mga sinira, or kung ano nga ba yung mga nawala ng dahil sa pag-atake ni Satan. And yes, araw-araw tayo ay nakikipaglaban, and lahat tayo ay inatake or naatake na, tinarget na tayo ni Satanas. Kaya ang gawin natin is ilista natin, and ngayon bilangin natin, or ganun, and tapos ipagdasal natin, or bawiin natin kung ano nga ba yung mga kinuha niya, mga ganun, something like that. So sa ikalawang application, sabi rito, start praying for healing and reconciliation. So magdasal tayo sa healing, magdasal natin yung ating kagiginhawa, at yung kumbaga ipagdasal natin yung ating paghihil, na yes, maraming mga masamang nangyayari, maraming hindi magandang nangyayari sa buhay natin, and ipagdasal natin na yun ay mawala, yun ay gumaling. So sa ikatlong application, sabi ito, practice living out the restored image of God. So yun, mamuhay tayo na kasama, or mamuhay tayo na nakikita
yung imahe ng Diyos sa atin, yung imahe ng Diyos sa mga katawan natin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So yun lamang po, ang napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.